A day in my life. Maaga pa lang kumuha ako ng lagkit na mais para dalhin sa CEO na umuwi ng Pilipinas galing Canada para magbakasyon kasama ang kanyang lovers in Paris. Pinakain ako sa aking kabayong si Blackjack para makarating agad sa palasyo ng CEO. Habang tumatakbo ang kabayo kong itim, nagbisyo-bisyo na ito, parang ayaw nang tumakbo. Yun pala, inuuhaw na siya at wala ng resistensya. Ang ginawa ko, pinaanom ko muna ng 1 litrong Sting para lang bumalik ang kanyang sigla at lakas. Nang dumating na ako sa palasyo ng CEO, sinalubong ako ng prinsesa na nasa labas ng palasyo na nakasuot ng diaper at walang damit. Nang nakapasok ako ng palasyo, wala ang CEO dahil doon daw sa Omarika sa Garden of Eden sa loob ng kanilang farm. Marami ang kanilang alagang hayop gaya ng takol-takol, ngork-ngork at tuktukak na masarap laktan ng labog kag magpasabaw, kaldo para bata gwapo. Nakita ko ang CEO at niyaya niya ako na maglibot-libot at lagaw-lagaw para makita ko ang beauty and the best ng kanilang farm habang hinihintay namin ang isa pang kaibigan ng CEO. Maya't maya tinawagan na ng CEO ang kanyang kaibigan na kunin sa palasyo ang kanyang drone para magpalipad sa farm upang makita ang top beautiful ng kanilang farm sa kanilang Omarika. Pagdating ng kanyang kaibigan, pinaandar na ng CEO at pinalipad ang kanyang drone na galing pa sa Canada na binili ng kanyang lovers moon para sa kanya dahil matagal na raw na pangarap niyang magkaroon ng drone. Namangha ako sa ganda ng drone lalo pa at galing ito ng Canada at hindi sa insik-insik. Nang nasa area na ito, nagtataka ako sa drone ng CEO dahil mababa lang ang lipad nito. Nang tinanong ko ang CEO kung bakit mababa lang ang lipad ng kanyang drone, sinabi niya na may phobia daw ang kanyang drone kapag mataas ang kanyang lipad. Maya't maya, tinumok at kinambya na ng CEO ang remote upang makapunta sa malayo ang kanyang drone. Kaya lumayo pa ng lumayo ang drone ng CEO hanggang hindi na niya makontrol hanggang sa hindi na naman makita sa malayo at bumangga na ng kahoy. Nabahan ang CEO nang mawala ng kanyang drone dahil bigay pa naman yun ng kanyang lovers moon na asawa. At sigurado pag malaman nang nawala at ang kanyang drone ay magatdan gid siya sa kanyang lovers moon. Dali-dali naming hinanap ang drone ng CEO sa palayan at sa likod ng kawayanan at sa mga maisan pero hindi namin nakita hanggang sa nanalangin na lang ako ng Lord help us Lord. Kaya maya-maya may lalaking sumigaw sa amin na nakita na raw niya ang drone ng CEO doon sa ibabaw ng punong kahoy dahil doon nagsangit habang humuni ng tweet-tweet-tweet. Nang malaman ng CEO na nakita na ang kanyang drone, laking tuwa niya at saya dahil akala niya hindi na makabalik ng Canada ang kanyang drone at tuluyan nang magpaiwan ang drone sa Pilipinas. Kaibigan ng CEO na si Andoy Bolero nag-ubog-ubog pa sa tramnan dahil akala niya doon nagtupa ang drone nga nadura. Ang plano sana ng CEO at mga kaibigan niya ay mag-jogging-jogging para balason kaso hindi natuloy dahil ang naranasan nilang paghahanap ng drone ay sobra pa sa jogging dahil basang-basa ang kanilang damit sa kakahanap ng nawalang drone ng CEO. Kaya sa susunod sana bago magpalipad ng drone ang CEO, kailangan niya muna praktisan ang drone dahil hindi pa pala ansyano magpalipad ng drone ang CEO. Ha.